Tapos lang na SONA. Ano narinig natin? Isa sa pinakamagandang narinig ko, sabi ni Pangulong BBM, tatanggalin na raw ang systems loss na sinisingil ng mga utility sa ating mga consumers, sa kuryente. Ngayon, dahil doon, tayo po sa Bagong Henerasyon Party List ay nag-aksyon agad. At I am glad to say that we filed House Bill number 10357 or an act prohibiting the direct or indirect recovery of distribution system loss charges, including any value-added tax attributable thereto from electricity consumers, amending for the purpose Republic Act number 7832 as amended and Republic Act number 9136, otherwise known as the IPIRA or Electric Power Industry Reform Act of 2001, and for other purposes. Ang short title, System Loss Charge Abolition Act. So, Yan. ibig sabihin, totally, I-abolish na. tinatanggal na natin yung systems loss. Kaya kung seryoso talaga ang ating Pangulo dito, sana ma-certify niya na urgent ang bill na ito para sa lalong madaling panahon, mawala na ang singiling ito at pasanin sa ating mga consumers. Yan ho yung sinasabi natin na if the President wants to walk the talk, then, ito po, nag-file na kami ng bill. I-certify nilang po na urgent ito at sigurado aaksyonan na ito ng Kongreso. Agad-agad may implement. Anyway, ano ba ang systems loss charge? So, let's define systems loss. No? Ang systems loss, meron tinatawag na distribution systems loss. For the purpose of definition, no? Alam nyo, sa bawat electric bill natin, may binabayaran tayong system loss charges. Ibig sabihin, nagbabayad tayo para sa kuryenteng hindi naman nakakarating sa ating mga bahay. Kaya naman bilang inyong kinatawan sa Bagong Henerasyon Party List, hinain po natin yung House Bill number 10357 para wakasan ang hindi patas na sistemang ito. So kanina, ini-explain nga natin Ano ba yung system loss. Yung mga illegal connections. Yan. Meter tampering, yung mga nagtatamper ng meter, yung mga nagnanakaw ng metro na hindi nababantayan, tayo ang nagbabayad. Syempre, hindi sila magiging masigasig. Kasi tayo nagbabayad, mapapasa sa atin Kaya hindi pwede ito, ang dami namang nagtatamper, pero hindi hinuhuli. Bakit? Binabayaran natin yung luma yung linya. Tapos yung power galing dun sa... Mga jumper. Tapos dahil malaki yung power na nanggagaling sa planta, tapos hindi kaya nung capacity ng linya, nababawasan tuloy yung energy na napupunta dun sa mga kabahayan. Yung mga inaccurate metering. Minsan mabagal ang metro or mabilis yung metro, billing or administrative errors, unregistered consumption, fraud. Basta lahat ng mga inefficiencies sa atin sinacharge ng mga consumers. Yung physical characteristics, design, condition, operation or maintenance of distribution lines, transformers, substations, meters, and other distribution facilities. Ibig sabihin, yung maintenance niyan, yung capacity. Kaya po natin pinapasa ang batas na to para yung mga inefficiencies ay yung mga hindi naman dapat natin sagutin, ang electric companies na dapat ang sumagot nito. Dahil katulad nga sinasabi ko, may mga nagnanakaw ng kuryente, hindi sila masigasig sa paghuli kasi sinasagot naman ng mamamayang Pilipino. So now, it should be passed on back to them. So, ang mangyayari, yung inefficiencies mo, ang nagbabayad, ang taong bayan. Well, nagsalita nga nag-statement ng Meralco. Sabi naman nila, dapat alam nating lahat na inherent ang systems loss. Pero ako, sa pananaw ko, dahil inherent ang systems loss sa industriyang to, then all the more na dapat business risk nila yan. Well, like, parang sinabi mo na lang na ganito. Inherent, for example, sa bangko, na pwede silang manakawan. Pwede silang magkaroon ng error sa computer, or yung na-hold up yung bangko. Ibig sabihin, inherent yun dun sa industriya na yun Ibig ba sabihin, pag na-hold up yung bangko, dapat tayo magbayad? Yes. So because it is inherent, then before you entered into that industry, it's a business risk you are willing to undertake. Yes. So, simple lang ang prinsipyo. Ang sa amin, para sa Bagong Henerasyon Party List, kung hindi mo nagamit ang kuryente, hindi mo dapat ito bayaran. At, di ba, anong definition ng value-added tax? Yun pa ang masaklap doon dahil nagbabayad din tayo ng VAT doon sa systems loss charge. Ang definition ng value-added tax, dapat kung ano na konsumo mo, dapat bayaran mo.
So bakit tayo sinisingil ng VAT VAT? sa hindi natin na konsumo. Yes. Kaya hindi talaga to pwedeng i-allow. Kaya dapat na-certify urgent. Dahil sa huli, ang bawat pisong matitipid sa electric bill ay dagdag pambili ng pagkain, gamot, at iba pang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Tapos, ang meron dito nakalagay, kasi syempre natatakot tayo. Minsan gagawin na ERC, tatanggalin systems loss. Pero baka naman mamaya, magkaroon ng iba na namang tawag lang sa systems loss or merong hidden charges. Kaya naglagay po kami dito ng Section 5 kung saan inilalagay natin sa Section 5 na Ito, prohibition against direct or indirect recovery. Yeah. Ano ibig sabihin yan? Kasi there is always a way around. Diba? Sabi nga nila, there are so many ways to skin a cat. So, ang ginagawa natin dito, pinoprotektahan na po natin na hindi po pwede na merong may recovery somewhere. meron way of skirting para mabawi pa rin nila yung systems loss. Tawagin lang nila ng ibang Ibang pangalan. So, inuunahan na po namin. At isa pa, ang sinasabi kasi, nung nag-usap tayo after the SONA, Yes. ng isang issue is ang mahihirapan daw dito ang electric cooperatives. Yes. So we also put a section here kung saan may transition and modernization ang ating mga electric cooperatives na manggaling sa gobyerno isang assistance na lang. Yes. So, there will be a transition period Section 12. which will provide for a mechanism kung saan ma-recover or pwedeng ayusin ng mga electric cooperatives yung kanilang problema pagdating Section sa system. 14, Electric Cooperative Modernization and Transition Assistance. So yan po naman yung nilagay natin. But of course, sa ating mga nasa industriya ng electricity, we filed this bill para mapag-usapan ang batas na to sa lalong madaling panahon. Yes. And lagi pong sinasabi ng mga ekonomista saka lahat ng mga nagre-report na Philippines is already the highest paying consumer pagdating sa kuryente. Mahihirapan tayo magkaroon ng industrialization because to invest in the Philippines and to become a highly industrialized country, we need energy. But if our energy prices are so high, we will never be competitive with our neighbors. Kaya ito po nilagay na dito dahil nag-file kami ng resolution investigation, hanggang ngayon wala pa investigation. So ngayon nagsabi naman na magsaset na daw na investigation. Nakausap ko ang chairman ng Committee on Energy at sinabi niya sa akin that the investigation on the Meralco buildings will start na. Okay. So thank you Chairman Pepito Alvarez. So ngayon, meron tayong House Bill 10357, mga kababayan. Bulabugin nyo na ang Kongreso at bulabugin nyo ngayon ang ating Pangulo para ma-certify urgent ang bill na to at sabihin sa Senate, magkaroon na rin ng counterpart bill para maging ganap na batas ang abolition ng system loss. So ayan ho, filed today, July 29, 2026. Kaninang umaga. Tandaan po natin, House Bill number 10357. Maraming salamat.